Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Papunta tayo ngayon sa Akihabara na kilala pagdating sa mga latest electronics at gadgets. Ito rin ay lugar para sa mga fanatic ng anime, video games, idol culture, and Japanese comic book na kung tawagin ay manga. Sasakay tayo ng train that takes 15 minutes from our place na 3 stations away lang. We will take Sobo Line kasi ito yung train na dadaan sa Akihabara Station. Sobo Line is a yellow train. Dito guys, every 3 minutes dumadating ang train, pero meron din mga lugar particular sa mga province na you need to wait for 15 minutes or more. So andito na guys yung train. Since most of the company are in holiday, di siya ganun ka-crowded kasi pag may pasok, siksikan talaga dito, especially during rush hours. Grabe, may tutulak sa iyo sa likod para lang makasakay sila. Yung mga ganong scenario, very common na dito. Yun talaga yung way na you need to push someone para makasakay ka ng train during rush hours. So tara na guys, sakay na. So we are about to get off the train kasi nasa Akihabara na tayo. Daming tao bababa ng train. Dami kasing connecting lines ng train dito guys. Gaya ng Sobo Line, Yamanote Line, Keihin Tohoku Line, Tokyo Hibiya Line at Tsukuba Express. Kabisado ko, di ba? Kasi dito tayo madalas mag-transfer to different train lines pag pumapasok sa work. Nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar na binabalik ng company yung mga gastos sa pamasahe. Pag nag-work kayo dito sa Japan, binabalik ang pamasahe ng bawat worker. Sa isang buwan, ang binabalik na pamasahe sa akin umaabot ng 3 lapad mahigit. Pag i-convert sa peso, nasa 11,000 to 12,000 pesos. Pamasahe pa lang yun ha. Galing, di ba? Yan kasi nature ng work natin. Travel and go to different school. Daming tao sa Akihabara. Ito kasi yung place na very famous sa mga foreigners dito. Dinadayo talaga tong lugar na to. Pag sa Pinas, ito yung raon ng Japan. Dito kayo makakabili ng mga electronics na mura, mga spare parts ng mga computer at marami pang iba. Ganda ng station na to. Siyempre, electronic town, so expect mo na futuristic din ang mga lighting dito. Daming foreigners from different part of the world. Foreigners din pala ako dito. Ito nga pala ang Yodobashi guys, nakilala sa bulto-bultong malalaking tingian ng mga electronics. Kilala ito sa may pinakamaraming pagpipilian ng mga gadgets, cameras, PCs, home appliances, toys, hobby items at iba pa. Ang Akiba Yodobashi ay pinakamalaking Yodobashi dito sa Japan. Kaya kung ano man ang hanap nyo pagdating sa electronics, dito kayo pumunta sa Akihabara. Pagpasok pa lang dito ng mga smartphones, mga PC and laptop ang tatambad sa inyo. Tara tingin tayo ng suitcase. Daming choices, grabe.
Ito nasa 1.5 lapad, parang ito na yata ang pinakamura. Mahal. Tingin pa tayo ng iba. Ganda ng suitcase na to guys, kaso ang mahal, 3 lapad mahigit. Meron kasi siyang lalagyan ng laptop, passport at iba pa. Tapos may charging port pa siya. Bagong style ng hand carry suitcase. Pag-isipan muna natin bago bumili. Minsan lang kasi tayo bumiyahe kaya parang sayang, may stock lang. Ito guys, parang gusto ko, gandang bag, gift to myself. Umanda ka sa akin mamaya. Dapat ganon, you need to give yourself a gift para ganahan ka pa mag-work. Kumbaga, ito yung magiging motivation mo to work harder. Ito rin guys, gandang bag kaso nasa 1 lapad mahigit. Wala nang mura sa Japan, lahat tumataas na. Mga pandak na lang yata ang di tumataas. Ito guys, Nenmatsu Nenshi Sale. Ibig sabihin naka New Year holiday sila. Taikoyo Hambaichu. Ibig sabihin now on sale. Ang price ng PlayStation 5 ay nasa 50,000 yen or 55,000 yen Zeikomi. Ibig sabihin tax included na, which is equivalent to 20,900 pesos. Kaso lang guys, Nihongo Senyo. Ibig sabihin naka-Japanese only. Yung PS5 na to, di siya pwedeng English. Sa 71,980 yen, equivalent to 27,353 pesos naman, ang pwedeng English, 1 terabyte na siya guys. Mahal pa rin ang yung price pero tingin ko mas mura dito kaysa Pinas. Ito naman ang Nintendo Switch. Mas gusto ko to kasi pwede mo madala kahit saan. Pag walang magawa, pwede ka maglaro kahit nasa train ka. Price niya is 49,800 yen, equivalent to 18,924 pesos. Yung Nintendo Switch bundled with Mario, ang price niya is 53,980 yen, equivalent to 20,513 pesos. Kaso lang guys, kambay shimashita. Ibig sabihin, sold out.
Ito naman yung mga TV guys. Ang lalaki, daming mga choices din. Mula dito hanggang doon. At ito naman mga Bluetooth speakers. Meron tayong ganito, JBL Go 4. Ginagamit ko sa work kahit maliit, maganda quality ng sound. Marami pa dito guys, kaso di ko na mapapakita lahat. Ganda talaga ng mga pailaw dito at sobrang linis. Wala kang makikitang basura. So hanggang dito na lang guys. Please watch the rest of the video. Matane. Jane.